Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Magandang umaga, karambola. Ali Channel 23, DWIZ 882. Ngayon, August 30, 2025. Miyerkules. Baklaran Day pa. Oo, Baklaran Day. Baklaran Day. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, at ang buong DWIZ News Team. Ayan. Good morning po sa inyo lahat. Good morning, good morning, good morning. Mapapanood ang karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus, at GMA For the Box. Good morning. Good morning. Good morning, good morning. Nagpasalamat si Sharon. Binati Ayun. daw natin siya on air. Siyempre naman. Pasalamat naman. Ngayon, meron ba tayong ayaw batiin? Wala. So, medyo kanya-kanyang lunch tayo mamaya. Oo, kanya-kanya. Mukhang walang pansit. Wala pang pansit. Pero ngayon, nagkakalabasan na ata ng pangalan, pare. Then, nagkakalabasan. Ito, unang... Labasan ng pangalan and therefore magkakaroon ng turuan at denial at ganon. Unang sigwada pa lang to, flood control projects pa lang to. Marami yan eh. Marami ba yan? Marami yan. Anak ng... Marami yan. Flood control pa lang. At saka pinag-uusapan ngayon pa lang yun. Itong administrasyon na ito, what about the others? Doon nga mas marami. Yun nga mas marami. Doon nagsimula yan. Doon nagsimula yung mga yan eh. Pinoy. Nung nadali yung PDAF, nabuking si Napoles, naghanap ng bagong Paraan. Paraan ba tawag doon? Yes. Para-paraan lang yan. Paraan lang yan. Oh. Pero ang si President Marcos po, tuloy-tuloy. Oh, dapat lang. Ang kanilang
ilalabas daw ang pangalan niya mga yan. Hindi siya bibitaw, ha? Hindi daw, ilalabas daw. Kung Actually, sino man lumabas yung na. mga lawmakers. Hindi lang po congressman, ha? Yung mga senador. Baka nga LGU. Oo. Ikinalaman. Yang DPWH. Mismo. Officials. Yes. Hindi lang po contractor yan. Hindi. Yan. Meron daw mga blacklisted na. Parang Jonat, is this even possible? Yes. Ang ginagawa ng Blacklisted na po sa government projects, nakadali pa rin. Paano nangyari yan? Una, ang ginagawa ng mga yan, pinapalitan yung kanilang mga corporate names. Ayun. Yan. Pero pare-pareho din yung... Pare-pareho rin. O kaya, Yung backer nila sa DPWH, pareho rin. saka yung mga Yung, nagbibigay ng budget. yung backer nilang lawmakers, Yan. pareho Pareho rin. rin. Yeah. Yung backer nilang LGU official, pareho rin. Pareho rin. Oo. Iba lang ang corporate Iba lang name. corporate name. Ba maayos, ano? Oo. Magaling. Kung hindi, makikipag-areglo at mawawala yung kanilang mga blacklist. Kaya ipapaliwanag nila Ayan! kung Yun ang- bakit sila yun ang next question. kailangan ibalik Ano ulit. yung Yun next ang next na? question. Hindi ba masusi ang paghimay nung mga, pag kunwari bidder ka sa mga projects? Sabi nino, Hindi, sa DPWH. Hindi, dapat ganon ka mo. Dapat titignan Hindi nila, nga "Oy, kasapat nga yun sa loob eh. Hindi, ano yan eh? Kabakas yun sa loob eh. May checklist sila. May Okay. checklist. 6,000 projects. Maliliit, Okay, malalaki, 6,000, etc. oo. Kaya ko-concentrate mo dapat dun sa malalaki. Doon ka nakafocus. Doon ka nakafocus. So magmula ngayon, sabi po ni President Claire, ano to? Press briefer. Press briefer, Claire. Uusisain na raw po ng maigi. Yes. It's not too late, no? It's not too late. It's not too late. Marami pa tayo pong project, public works na kailangan gawin. Sana nga maging ano to, pare, wake up call. Yes. Okay. Matagal And ng this is tulog. also- Kaya wake up and this call. is also- Matagal ng tulog ba? Matagal ng tulog. Wake up This call is na. also a wake-up call on the COA, the auditors. Kasi ngayon, post-audit ang ginagawa nila. No? But even if you are in post-audit, meron ka na nakikita dapat eh. Kasi kasama ka dun sa paghihimay eh. Sa Tama, qualifications. At saka the public. Yes. Kung may nakikita po kayo, ngayon merong website. Pero huwag nyo naman bababuyin yung Huwag yung website. Kasi maraming gago dyan eh. Yung dito lang sa atin, sa ating... Kung ano-anong gagawin, kung ano-anong Kung gagawin. ano-ano sinasabi Sasabi. rito na kababuyan eh. Dito sa atin. Ililigaw ka. Bakit nasabi mo yung COA kasama sila sa paghihimay? Isa simula Dapat. pa lang ng... Yes. Sa umpisa pa lang, Paano bang galaw ng papel niyan? Bari? In the For turnkey example, yan eh. project. Karaniwan turnkey. Oo. Okay, yung contractor, bibigyan ng front end. Bayad. Okay. Okay, Sisimulan niya okay. ngayon yun. Okay. Yung project. Okay. Tapos habang nagpo-progress siya, nakakakuha siya ng pera. may billing eh. May billing, Okay. turnkey. Habang nagta-turnkey yan, ang COA dapat, pasok Nakikita niya. na. Nakikita niya. Nagbayad ka, binayaran mo ng turnkey, na-deliver ba? Yung portion na yon. Yung portion na yon, ganon. So it's ano yan, hindi pwedeng, baka nga kasapakat pa rin ang COA. Yung billing process, yung ano kasi yan, halimbawa, it's a contract, Aha. 100 something contract. Oo. Meron kang mobilization, di ba? O X percentage for mobilization. Yung ba, nakapag-mobilize ka ba talaga? Naglagay ka ba ng equipment, Uy, etc. may mga etc. notice to proceed yan. Yung mga mayroon ganon. kasama nga yun. Notice to proceed. Pag nag-notice to proceed ka, within a period of time, you have to already mobilize, workout, etc. And then, magbibiling ka na. Ayun. Yun. Doon nagkakadalihan. Doon na. Kasama yung COA ron. Oo, Yun na nga eh. Kasama Kasama yung Kaya COA. nga, yun ang Bakit, sinasabi ko. bakit nangyari yung mga 6,000 plus? Na, Walang detalya? Hindi man lang ni-report ng COA? Bakit ganito to? dapat meron. May AOM dapat sila. Advance of At audit ngayon po, memorandum. hindi na raw isasali ng presidente ang DPWH sa investigasyon.
Magbibigay lang sila Yun nga ng yung listahan. tinatanong natin noon, ba? DPW, listahan lang magagaling sa inyo. Oo. Pero ang investigasyon po, magkakaroon ng special committee. meron Regional Project Monitoring Committee. Meron na yan. Regional yan, ano? Hmm. Ibig sabihin na regional ng DPWH. Hindi, iba. hindi. Pero ang oversight po rito, overall, kumbaga yung bisor ba? Kung sino yung bisor? Ay ang DepDep. DepDep. Okay ba yon? Payag ba kayo doon, DepDep? Magkuha dapat ng Private sector? Hindi naman private sector, pero magkuha dapat ng mga investigador, undepted, separately. Yung nakakaintindi. Yung nakakaintindi. Forensic, ang tawag po dyan, forensic accounting. Kasi naitatago yung mga ganyang bagay, di ba? Kailangan bihasa sa pagsaliksik ng mga tinatagong ganyan. Ang tawag doon forensic accounting. Okay? Yung sa mga korporasyon po kasi, meron mga tinatago yan eh. Di ba? Paano mo itatago yan? Kailangan mo magaling mag-trace yung paper trail. Meron ba dito? Meron po mga experts na ang balita ko nga, yung anak lang nung isang kaibigan ko, si Gigi Uy. Yung kanyang anak ay graduate sa Melbourne University at siya na naging linya expertise, forensic accounting. Yung mga ganon, baka pwedeng i-hire, pwede kaya? Pwede yun. Pero nagkakaturoan na rin, parang Jonah at parang Joel. Kasama din dyan dapat yung... Turoan? Hindi, kasama din... kasi if you are talking about follow the money or something, kasama rin dyan later on yung SEC, mga bangko. Ayun. Kasi makikita mo. Okay. Pati yung BIR. Because itong mga ito, 5 billion ng kontrata mo, nakuha mo over the past 3 years, nagbayad ka ba ng tax? Meron. Oo, siyempre. So, yun yung sinasabi. Kasama yan. Kasama yan. Paper trail yan dahil revenue. Kagaya niyan, yung sinasabi doon Tax sa... on income o tax on... Another case yan kamo. Another case yung mga yan. Yung tax. Oo. So, Kumita ka eh. yeah, Kung hindi man natin mahabol yung oo, may tax ka. yung forfeiture. Oo, Dahil hindi ka nagbayad may ng tax tax. ka eh. Nakakawa ka pala ng 5 billion. Pero yung bang investigasyon, may tanong sa akin dito eh. Alam niyo po, kahit daw maliliit, tumitira. Yes. Okay? Yun 15 sinabi ng presidente, doon ba limited lamang yung investigasyon? Sana po hindi. Hindi. Okay. Kasi yung mga iba, kahit kanto-kanto lang dyan, tumitira din. Kaya dapat mawala yung culture na yan. Isang maliit na contractor, titirahin lang yung isang embornal sa eskinita. Titira yun. Sinong may kasosyo doon? Di siyempre yung... Lahat yun. Lahat. Mag-iimbestiga raw po ang Tricom House nitong flood control project. Yes. Okay? Sa Senado, wala equivalent. Wala pa. Ano wala pa? Ano ibig mo sabihin? Wala pa sila investigasyon. They have not even Wala pa. They had not even said anything. Hindi, meron naman. May sinasabi, Hindi, I do not know of any of my colleagues. Meron nga. Meron nga. Bakit nga naman? Di lalo kayong may dapat mag-imbestiga dahil wala pala kayong involvement dyan. Sabi Dapat niya, masigasig kayo. Masigasig. Mas masigasig kayo. wala raw kinalaman yung mga colleagues niya. Yes. Dyan sa 15 contractors. Ba't nagdi-deny si Cheese? Si Cheese ngayon, ang balita po, sinabi niya, hindi daw niya tinulungan na makakuha ng kontrata yung Si Lubiano. Centerways. ikaw naman. Otherwise, Ayaw na ang pangalanan eh. Hindi, nung umpisa, hindi daw niya tinulungan. Tapos, hindi niya, Lawrence Lubiano po, presidente yan ng Centerways Construction and Development. Ikaw, Lore. Na malaki-laking nakuha dyan sa parte ng Bicol. Yes, 5. Anong 5? Bill. P. Lang? B. On the surface. Di ba? Tsaka ikaw nakakuha ka lang ng contract, nag-donate ka ng 30 million pesos.
Sa, I believe in this candidate. I believe that he will. Galing siya. Oh, yeah. Maayos. He will go places. Places. Yan. Sabi po ni Senate President Francis Escudero, demolition job daw yan. Yan. Wala raw siyang kinalaman dyan sa contractor na yan. Ha? Except Pero tinanggap niya raw yung campaign funds. funds, yes. During the 2022 senatorial elections. Tama naman. Ha? Pero tama naman. Contribution eh. Inaamin niya raw kaibigan niya yung contractor na yan. Yun. Galing magkababayan sila sa Sorsogon. Sorsogon. Walang iwanan. Pero ang nakuha niya raw, 5 billion lang. Oo. Yung 5 billion yan, 1% lang daw yan. Nung sinasabi ni President Marcos na mahigit kalahating trilyon, 545 billion. Ito 5 billion lang. Tama naman. Malit lang. Billion lang eh. 5 billion billion lang. Gusto nyo 100 million? By the tens of billions. Maghintay ka, Mr. Lubiano. Ikaw naman eh. Masyado kang nagmamadali. 5 billion lang nakuha mo eh. On the surface nga lang yun. Ikaw naman. 5 billion? Ako maniniwala ba ako doon? Sabi ng presidente. Meron pa iba yan. Baka doon sa Sorsogon, 5 billion. Sa ibang lugar, paano yan? Baka sa flood control project lang yan. What about yung mga Yun iba? na nga, flood control Roads project. and bridges. Flood What about control lang sa Sorsogon. Oh. Paano yung sa iba pa? At saka iba pa Iba mga pang project. lugar, iba pang flood control sa ibang lugar, at saka iba pang klaseng projects. Oh. Ayan. Kumuha ka ba ng mga bridges? Napakamalisyoso raw nitong mga report na to, sabi ni Senate President Cheese. Pinagtutuunan siya ng pansin. Bakit naman? Smear campaign. Yan. Demolition job. Demolition na, smear pa. Nako. Para daw matanggal siya bilang Senate President. Saka yung mga mayroong tungkol sa impeachment. Ayan! Yan. So, tatlo yan. Kayong lahat. Kanya-kanyang na to. Ha? In short, politika. Ngayon, inupakan niya yung House. Ayun. Ang House daw po, ang nasa likod Likod. niya ang kampanya na yan against Cheese. Grabe. Dahil daw doon sa impeachment. Kayong lahat yan. 300 members. Maaari daw pong yang, anong pangalan pare? Nung kanyang kaibigan? Lubiano. Ano yung Centerways. Centerways? Maaring daw po yan Legitimate. ay nagbigay ng campaign fund sa kanya. Hindi raw po fair na hindi naman yun ang pinakamalaking nakakuha doon sa budget ng flood control. Hindi po yun ang issue, Senate President. Hindi yung size ng nakuha mo. Ang issue po rito, Senate President, katakataka. Sa aming paningin ng mamamayan, yung inyong pinakamalaking contributor ay kasali doon sa 15. Kung maliit lang ang nakuha niya o malaki ang nakuha niya, Doesn't matter. It's beside the point. Beside the point. Yeah. Malinaw po ba yun? May conflict of interest na kagad doon. Ganun ba? Hindi naman. Hindi naman. Hindi ba masyadong defensive yung dating niya? Yun ang sinasabi ko. Huwag ka natataranta eh. Dapat ang sinasabi... dapat ang open! At sinabi niya, Investigation. bakit hindi ko tatanggapin yan? Kailangan ko. Kailangan ko. Kaibigan ko naman yan. Malay ko ba kung saan niya Balay ko ba kung saan niya kinuha yung pera? Oo. Di ba? Kailangan ba imbestigahan ko? Ganun. Hindi nga, parang in a word. In a word. Kesa yung very defensive, hindi naman naman siya, yun. pinakamaliit. Maliit etc. lang yung nakuha niya, 1%. Mas mahirap yun. Mas mahirap yung ganun na formatics. Nahuli kang beating the red light. Yung term, tinuturo mo yung swear big. Yan. Tinuturo mo yung swear big. Ba't sila? Ba't sila? Yan. Tsaka isa lang ako eh. Oo. Libo-libo yan nagbibiting the red lights. Yan. Ba't hindi nyo pinara yung mga yun eh? Ayan, Isa lang po ako, sir. Hindi ko mapara lahat yan. Ako, Pilipinas. So, yun daw mga article na sinasabing ganyan. Wala naman sinasabi na may masamang ginawa si Senate President. Wala naman eh. Pero ang pinagtataka niya ay yung timing.
Boss, yung timing po kasi dahil ang issue Nagbaha. ngayon ay yung baha Nagbaha eh. at nagwawala ang Malacanang tungkol dyan sa flood control project na nanggaling sa legislature. Yan. Yan. Nasa legislature po kayo. So, ano ibig sabihin? Malicious yung timing na nilabas. At nakita na malaki ang share sa Sorsogon. Yun. That's natural na silipin niya. I-under the microscope yan. siyempre. Dahil ikaw ang Senate. Puro daw innuendo and insinuation. Yan. Sa demolition job, smear, innuendo, Innuendo. insinuation. Dami, Ang dami niyan, ha? Bakit daw Dapat hindi... isa lang, pumili ka lang ng isa dapat. Hindi, pero maganda to point niya. Ito. Ako hindi ako contractor. Meron dyan mga lawmakers, sosyo sa construction. Ayan. Oh, yan. Contractor na sila, lawmaker pa sila, sosyo pa sila. Ako hindi. Sabi niya, sino ba yan? Senate President. Oo. Baka meron sa Senate naman. Oo. Naku. Pangalanan ninyo. Kasi si Joel Villanueva, kinlear niya na agad lahat ng senador. Hindi raw, wala sila kinalaman. silang kinalaman. Just sa 15 contractors. The moment sinabi ng presidente yun, nagsalita siya. Ayan. Sabi nga ni Shakespeare, the lady protests too much. Actually, yun. Ha? Doth protest too. Yun ba yung kuha mo dito? Ayan. Ha? Yun ba yun? Parang OA? Classic PR, ano rin yan eh. 101 din yan eh. Ganun Huwag ba? kang masyadong maingay. Ay, ba't grabe naman reaction mo? Parang nagwawala. Wala ka kagad eh. Indignation. Yan. Yan. Righteous indignation. Yan. Ayan, so binigyan na lang po siya ng advice ni Deputy Speaker. ha? Deputy Speaker. Deputy Speaker, friendly advice Advice. daw amid this issue. Turbulence. Oo. Masyado pong masalimot to issue na to. Sabi daw ni Ronaldo Ronnie Puno, yan po ay congressman ng Antipolo City. Wag na siyang masyadong kabahan. Ayan. Para bang panic time ba si Senate President? Relax lang, boss. Wag na siya masyadong kabahan daw. Diyan sa atake. Wag kang mataranta. Ayun. Wag kang parang rattled eh. Kumbaga sa basketball. Pag dino-double team ka, Yun na. malamang ma-error ka dahil natataranta ka eh. Pero ang daling i-break ng double team eh. Oo. Sa totoo lang. Wag ka lang matataranta. Okay? Baka may pasa mo kung kanino eh. Hindi, worse, sa ano naman, sa boxing o sa martial arts, yung pinikang kang gano'n. Ato, Actually, ang masaklap doon, yung pumake sa'yo, okay. Eto, nahuli ka na. nahuli ka na. Oo. Nahuli ka Hindi na. na, nataranta. Kaya maganda yung gaya ni Justice Boying, yung in the pocket. Kasi pero may sumusunod na. Kaya magbantay ka rin. Wag Simple ka lang masyado naman yung bumubo. reasoning nitong si Congressman Ronnie Puno. Tama. Sa online lang yan eh. Wala namang kinalaman niya sa official investigation. Yes. So kung meron nagpapakulo against you, Di huwag ka take it matataranta. as that. Yes. Pakulo. Pakulo against you. Sinasabi mo nga, pakulo yan against you. Di okay. Ayun, tikod. Pero bakit napakadaming defense? Apat nga daw sinasabi ni Parin Joe. Dami. Ano yun? Pero may demolition, smear, innuendo, ano yung isa? Insinuation. Insinuation. Teka muna, pumili ka lang na isa. Senator, na. Isa lang. Oo, isa lang. Huwag mo na ibato lahat. Hindi naman daw taranta yun. He's just making a point. Rattled, hindi taranta yun, rattled lang. He's making a point. Yung gagamit ng apat just to put salagang emphasis. Wala kang Apat eh, kinalaman di ba? na. Oo. Apat na eh. Kaya nga Super. sinabing point eh. Hindi sinabing points. Point lang. So anyway. Ang dapat daw asikasuhin mo kung ano yung totoo. Yan. Let's pursue the truth. Yan. Maliwanag. Maganda yung advice ni Congressman Friendly Puno. advice nga eh. Friendly Huwag ka advice. nang magpataranta dahil online lang yan eh. Oo. Let's pursue the truth. Pag-imbestiga tayo. Baka naman takot din siya sa truth. Hindi naman. Hindi naman siguro. Kaya nga sinabi niya, innuendo, insinuation, smear. Demolition. Demolition. Ayan. Dahil daw yan, may kinalaman sa impeachment. Nakita mo na. Ayun nasabi ni Escudero. Nakita mo. Okay. Hindi ko alam kung ano yun. He's seeing ghosts.
on the wall. Hindi Ganun yung- ba yan? Hindi yung ghost, yung ghost projects yun. Hindi Ghost on the Wall. Hindi yung ghost on the wall. Ghost Project. Yung masaklap Ghost Project, non-existent, ano? So, hindi raw alam ni etong si Puno. Ano to, pare? Political animal to. He's a political beast. Twice the Secretary of Interior. Maraming nag-ano yan sa US. Mm. He joined a political party there. Oh, yes. At naging mataas siyang think tank. Yes. I think it's the Republican Party. Yes. Yun sina Black Manafort. Ayan. Kasama siya doon eh. Nung uwi siya rito, naging advisor ni ERAP. Naging advisor ni GMA. Yes. Kahit kanino, nagiging advisor siya. Advisor siya ngayon ni Speaker Romualdez. Kasi Deputy Speaker siya. Deputy Speaker. Yan. Oo. Magaling siya sa mga ganito. But may Kumbaga, pwedeng pakinggan. I just ask a point, although malapit na. Yung bang, ang sinabi niya, kababayan niya to, kaibigan niya to at contributor. Si Rubiano. But under sa di ba yung sa prohibited sources of contributions, certain sectors such as those involved in public utilities or those that have contracts with the government are prohibited from contributing to political campaigns. Meron ganon? May ganon. So this construction company violated the law? I have to, kaya ko chinecheck kay That is Kong. why let us seek the truth. Yan ang Yan ang importante. Ba't ka tumata? Ito si Barin Joel. Madali ka mabuko eh. Madali. Seryoso na nga kami ni seryoso Parang to eh. Jonat eh. Ano to eh? Sana yun nga Konting- sinabi niya. Kesa naman defamation, innuendo, ang dami na Hindi. sinabi. And pointing a finger at the house. At the house. Yun ang hindi ko medyo Hindi, diretso siya, sinabi niya, galing sa house siyang operation. Kaya nga, dapat sa amin. tuloy sinabi, names ka. Buti hindi niya pa ginamit yung Black Ops. Oo. Naka-apat lang siya. Pang-lima Kundi, yun. 5 sana yun. Lima Black sana Ops. yun. Di baka mamaya yan for tomorrow. Ay, yung Black Ops. Hindi, pero ang problema, yung binasa. Galing daw sa house. Galing sa house. Ang problema, huwag mo dapat, ito si Parin Joel, pinaalala pa yung tungkol sa prohibited Prohibitions, contribution. Ikaw naman hindi na nga napapansin yan eh. Mamaya. Hindi na nga napapansin yan. Ibig mo sabihin, yung palang may kaso na. May kaso ka na dun. Oh, nakita mo? Pag At tumatanggap ka ba? probably dapat audited yan ng COMELEC. By the way, yung COMELEC, kamusta? Another issue yan. Yung COMELEC. Yan bang sose mo? Dapat- Statement of contributions and expenditures. Yan. Ay, Pwedeng okay. balikan si George Garcia dyan sa... Uy, Ikaw Ikaw, naman. alam ka ba rito? Wala na nga. Ikaw May naman parang... aasa ka pa sa Comelec. Wala yan na nga. Ikaw naman parang Joel. Non-player yan. Kumbaga, bangko, bench. Naka-bench. Parang Joel, hindi na nga pinag-uusapan yung tungkol sa eleksyon eh. Tungkol sa flood control to. Ah, Nagpaalala ka pa eh. Sabi mo Yan pa yan. Nabawal ang mga A can of worms sa sinara na kami. Sinara na yan eh. Ikaw naman eh. Binasa mo pa eh. 8:31 na tuloy ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning, good morning. Magandang umaga po. Well, paring Conrad, paring Joel. Well, the President is hell-bent on doing all of these things, yung pagdi-disclosure at lahat. Sana yung members ng cabinet, yung kanilang mga trabaho. Huwag kayo sumali dito sa... Trabahuin nyo yung trabaho nyo. Aba, sayang eh. Rice, food security, transportation, health, education. Dami pong problema. Oo. Ang ating finances, ang tax Ayan, collection, finances. Oo. ang smuggling, Yan. nandyan pa rin. Asikasuhin nyo muna yun. Huwag kayo Pabayaan nyo yung investigasyon Oo. doon sa committee tinayo ng Presidente. Yes. At eto pa, sa House, merong TRICOM. Okay. Sana magkaroon ng equivalent sa Senado. Oo. Yun ang gusto ko malaman. Para po masabi na hindi naman Namumuro lang. nagtatakipan. Oo. Nagtatakipan kayo. May tiwala pa rin daw Oo. ang Presidente dito kay DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yes. Sino ba nagsabing wala ng tiwala? Hindi, kasi yung mga iba,
Gusto nila daw tanggalin na si Bunuan kasi dito sa nangyari. Inabot niya na lang yan dyan, Oo, sistema na oo, yan eh. eh, Ano ba kayo kayo? na. Buti nga siya naglilinis eh. Oo. Puro gago itong mga ang daming sulsul eh. Hmm. Oo. Mabuti nga, hindi pa niya dinadala sa sekretary. Kanino po nang galing yung 15 contractors na yan? Yan. Kay Bonon! Oo, yung listahan na yan. Yung mga DPWH deeply ingrained Grade. na po ang ano dyan, corruption. Pag ikaw ay pumasok dyan, mahina-hina ka, kakainin ka talaga ng sistema. Hindi ba? Panahon pa ng kopong-kopong yung mga yan eh. Overtime, green. Ano na nga yung mga yan? Kasama nga yun. Pero may sinabi si Presidente, gayahin nyo si Vico Soto ng Pasig. Ayan. Nagsusumbong. Oo. Yun daw po yung mga LGU na meron kayong alam sa inyong mga Hindi, Areas. areas. Ilagay nyo doon sa website. Mm. Siguradong ipupursu yung case. Yan yung si, Sana nga. si Mayor, yung si Diskaya ang kanyang... pero kalaban niya yun, di ba? Yun yung tumakbo. Well, kalaban niya. Ito ba yung dun sa dating Miro, yung Yeah, contractor? siya yan, siya. Diskaya? Saint Gerard. Oo, Saint Gerard. na nag-pull out. Yung dahil, tatlo. St. Timothy. Saint Saint Timothy. Yun. Tapos merong subsidiary, St. Gerard. Gerard. Si St. hindi pala St. Gerard. Hindi. Ano yan? Ano? Yun yung apelyido. Mm. Yan daw po mga LGU, sabi ng Presidente. I-report nyo sa kanya. Mm. Kung meron kayo nalalaman. Flood control lang ba sa ngayon? Hindi. Basta kung anong Basta meron nangyari. nangyari, Oo. nagamit ang budget ng national government, yan. i-work out nila. Wala pong maririnig kayo accusation galing sa Presidente. Listahan nga lang. It is not his style. Yes. Kasi nung panahon ni President Duterte, nilabas yung drug list Mm. na unvetted. Mm. Nagkagulo-gulo. Oo. We should not do that. Yes. Although gusto ko talaga ma-solve yung drug problem, Hindi gano'n. may mga paraan po dapat na ginagawa. Ito, gustong-gusto ko rin ma-solve. Mm. Etong mga nakawan nangyayari sa public works. Pwede ba namang maglalabas ka na lang ng listahan? Ito mga ulul to tarantado. Pwede ba 'yon? Hindi pwede. Mahirap 'yun. Basta may listahan, di tumingin na kayo. Iimbestigahan na natin Sa yan. LGU level. Ito maganda yung sinabi ni Mayor Soto na Na ano? meron daw 6 stages of corruption. Hindi yun ang kanyang basis para Yes. sa Pasig. One, 4 identify stages. yung procurement irregularities. Yan. Use of subpar, di ba, yung materials. Material. Tax delinquencies. Ayan, tax. Tapos missing business tax payments. Yan, Mga ganyan. yan. Hindi nagbabayad man lang ng Pag permit. ganun, Business permit. Hindi lang flood control yan. Oh, hindi lang. Lahat yan. Lahat yan. Oo. So, yun, bawat LGU, yan ang red flags sa TV. Meron Dapat sila. tingnan nyo lang naman eh. They know this. They know this already, Yes, di ba? of course. Sa tao. Ito sa Iloilo City. Mayor Raisa Treñas. Apat na Treñas, DPWH flood control projects. Mahigit 575 million pesos. Ang may-ari din daw ay Diskaya, Ayun. St. Timothy and Alpha and Omega. Nakarating na Iloilo yan, pare. Magaling. Ganun ba? Oh, Magaling ba yung ganon? Pag nakakarating ka ng ibang lugar? Ibig mo sabihin, meron kang meron kang ibang, ano doon. Aha. Hindi lamang daw po hindi umaandar yung mga project. Yun daw, yung meron pa daw nakalala pa sa baha. Yan ang sabi ni Mayor. O nagiba, maagang nagiba. Yung iba daw po, hindi tutulay. naman niya nakikita kung saan nasan yung mga projects. Ikaw naman, Mayor, Yun ang hinanap masaklap mo ba? Oh. May project na nga dyan nakalista At gumamit ka nung pong instrument na ginagamit ng Ghostbuster para makita mo kung nasaan yung mga ghost oo. projects. Hindi ba? Kung talagang hindi mo makita by your naked eyes. Gumamit ka ng... Gumamit ka ng Parang gadget. yung remote control na may antena na yan. Makikita mo yung ghost project. Use scientific ways. Scientific ways. Yan, yung gumaganon. Oo, yun. Para makita mo yung ghost Ngayon, project. Mayor, maganda yung sinasabi mo na yan. Maganda rin sana kung tanungin mo na rin kung sino gumawa
nung lumulubog na flyover, dalawa. Lumubog. Lumubog na flyover. Bakit ang lumulubog dapat tulay? Tulay. Oo. Hindi flyover. Ito. Ba't lumubog yun? Nasa gitna ng Iloilo City yan. Bakit? Aba, hindi naman pwedeng... Sino ba? Baka naman sinong hindi gumawa Ghostbuster ang ano dyan. Hindi ghost yan. Nakita eh. Grabe naman yun. Ayan ang mali ang design. Flyover. Ayan. Hindi, yung sa Isabela, kasalanan ng truck driver. Ayan. Oh, nakita Hindi niyo na. kasalanan ng DPWH. Yung mga ganun ba? Yung mga ganyang cover up. Cover. Hindi naman cover. Hindi cover up Hindi. yun. Kasi, hindi naman cover up. Kasi yung doon sa Iloilo City, ang pagkaintindi ko, lumubog na nga, nagbigay pa ng additional pera para ayusin yung pagkalubog. Retrofitting. Retrofitting. Yan. Additional. Additional yun. Additional contract. Additional contract. Yan. Hindi raw po nakonsulta yung Iloilo City Government dito sa mga project na to. At hindi raw kumuha ng permits. Basta na lang tumira. Sometimes daw po, like a thief in the night, gagawin na lang yung project sa gabi. At titirahin, wala na permit, wala na consultation with the city government. Ganyan ba mag-operate ang mga pare? Parang mga salarin. Parang totoong salarin. Okay. Ano pa ba ang maasahan natin rito? Well, ihintayin po natin yung magkaroon ng case build-up. Case build-up yan. Pero ganito ang aking pag-asa rito, parin Jonah. Yung personal ko. Dahil sa nagulong ito, palagay ko sa 2026, medyo malaking pag-iingat. Hindi po garapalan. Na? Ngayon nga, dati nga pare, makikiusap ka pa eh. Kung ikaw ang mambubutas, di ba? Yung aming lugar, Huwag mo naman pabayaan. kailangan ng tulay. Huwag mo naman kaming pabayaan. Ganon ka maglabi. Di ba? Dati ganyan eh. Okay. Tapos makikita naman talaga yung merits ng kanyang appeal at ilalagay doon ng DPWH. Ngayon hindi na eh. Kumbaga, SOP na. Yun ang dapat mawala sa ganang akin. Na obligado ba? Kasi yung budget, sinasabi ko nga, paano nakalusot yung 6,000 na sinasabi ng presidente na wala namang specs? Paano nakalusot yun? Kasi po, takot na takot ang DPWH sa mga mambabatas. So, Hindi ibilalagay nila. nakikiusap to. Wala nang pakiusapan niya. Bigay mo sa akin yung program mag-work. Ganyan na eh. Ako nang bahala dyan. Yan. O anong nangyayari? So lulusot yung 6,000 na walang specs. Biro mo magkakaroon ng bahala na yung congressman kung anong gagawin niya doon. Or senador. Hindi ko sinasabi sa Sorsogon, nangyayari yan. Pero kahit saan po pwede mangyari. That's what we're saying. Paano ka nakapasok dito sa Iloilo City at Pasig ka? Hindi ho. Accredited po ako ng DPWH. Nagkataon ho na meron sabi sa akin, meron akong pinark doon, kung tignan mo. Ganon. Total, sosyo ako dyan eh. Meron tayo sa Yan. Meron tayo dyan. Hindi ko ho kakilala yun. Sinasabi ko sa'yo, pumunta ka doon. Okay. Eto po, meron daw na naman, infrastructure na naman to, tsaka, tsaka transportation. Ayan. Yan daw pong Ninoy Aquino International Airport. NAIA. Meron na naman pumasok sa Supreme Court. Pumunta. Kaso? At kine-question ang constitutionality. How do you pronounce that? Constitutionality. Pag yan po ang issue, napakahirap eh. Huwag ganon. Constitutionality. Kung ano yan. Yan. Yan po ang issue nila. Diyan daw sa kontrata between the government and San Miguel. At sila daw po ay mga taxpayers. Ano pa? Association of Overseas Filipino Workers. Ano pa?
present and former employees of PAL. Ba? Suspicious yun. Oo. Airport employees. But Various cause Sama na, okay. various cause-oriented groups. I-declare daw yan ng ecosystem. Yan. Bakit daw? Yan. Anong reason? Lumabag. Kasi daw, fastest PPP proposal in Philippine history. Okay. Okay. What else? Wala issued Wala pang ano. details. alleged that they were blindsided and excluded from the process. Yan. Kasali ba dapat sila ron? May bidding nga ito eh. Di ba nag-bidding? Hindi, yung mga cost-oriented group, kailangan kasali ba sila? Mag-bid kayo, hindi naman. Ang airport employees, dapat kasali ba sila sa process? Kung gusto ninyong Association of Overseas Filipino Workers, dapat kasali ba sila doon? mag-bid kayo. Kung hindi, tignan niyo yung terms of the bid. Okay. Bid eh. Pero meron akong babasahin, pwede ba? Pero by the way, bagong basa, ang punot dulo lang nito yung pag-increase ng higher fees daw at charges for the use. Kaya nga nasa Of the terms of yacht. reference yan eh. Hindi, kaya nga itong hodgepodge na grupong to, Ikaw naman, himayin hodgepodge. mo kung anong kanilang ano eh. Anong puntos? Anong puntos? Oo di ba? Meron po ako nakuhang information. Etong complaint daw na to, Okay. alam na ng DOTR together with San Miguel. So ano puntos nila yung pagtaas ng Oo, the fees. yun, yung fees. Okay. Alam na raw po nila kung saan nanggagaling. Kasi meron po dyan ang kumpanya, pangalan LTP Macro Asia. Meron po silang kontrata with the airport authority na mag-expire ngayong katapusan ng buwan. At ang pag-expire niyang kontrata na yan, itataas na yung kanilang rental. Sa ngayon, ang gusto daw po mangyari nitong Macro Asia na to, yung paring 200 per square meter ang presyuhan. Libo na po ang rentahan 200 dyan. Pesos pesos. per square meter ang presyuhan. Hindi raw po pumapayag ang gobyerno. Ito yung Kasi nakalagay sa kontrata na pinag-aralan ng ADB, masyadong underpriced. Kaya hindi kayo makapag-invest sa development ng airport dahil yung dapat, kasi ang idea niyan, yung sinasabi ni Parin Jorat, para magiging landlord ng mga airport-related businesses. And from there, kikita ka. Kaya binigyan ng malaking lupa yung airport. Ano nangyari? Mga lupang yan, pinagsamantalahan, parang yung sa kanto ng Bindiya. Rojas at saka Rose Bendia. Bernardo. Ganyan. Yung income na yun yung gagamitin mo ngayon para to improve, develop, whatever, expand the airport. Hindi nangyayari yun. Dahil nga, ang sabi ng ADB, napakamura ng inyong mga singil. So, ang mangyayari po dito, ang sabi nitong, teka, nasaan na? DOTR, tsaka DOTR, tsaka San Miguel. San Miguel, ayan. Ang ayaw po nila pumayag. Ngayon, yung grupo na yan nagdemanda ngayon sa Supreme Court, matagal nagfo-forum shopping. Pumunta na yan sa MIAA muna, tapos sa DOTR, tapos pumunta sa PPPC. Ano ba yung PPPC? PPC Center. PPP Center. PPP Center. Public Pumunta sa Private NEDA. Pumunta kay Secretary Go. Pumunta sa Department of Finance. PSAC. Sino yan? Private Sector Advisory Council. Ayan. ARTHA. Okay? Naglabi na rin sa House of Representatives, Office of the President, at saka ngayon, Supreme Court. Yun pala po ang They went through the administrative processes. rental. So, rental pala. Ngayon, ang Rental pala usapan dito. okay lang magtaas ng rental, pero standardize nyo kasi para maayos naman.
Kasi kami, we are providing service. Eh yung iba nando dun sa kanto ng na nakakakuha ng 20 pesos per square. No. Kinuha nila yan dun sa Philippine Aerospace Development Corporation. 20 pesos sila. Kami 200 na. Okay lang kami magbayad ng more than that. Pero pareho rin dapat doon. Nang? Bakit yung kabila? Sa 20 pesos yun. Sino? Yung sa PADC. Ano ba yung PADC? Yun, nandun yung Hindi ko nababanggitin to, pero parang Cebu Pacific yun eh. Ang nandun. So, 20 pesos. Hindi, ini-increase din daw. Kaya kailangan, pareho kami. Pare-pareho. Oo. Pero ito, ang ayaw nilang mag-increase. Magpa-increase kayo. Hindi, ayaw nila eh. Kahit na negosyo. Kasi unconstitutional daw yung increase eh. Magpa-increase kayo. Kung gusto nyo, standardize ang increase. Yan. Hindi naman pwede walang increase. Hindi pwedeng walang increase. Pero hindi rin pwede na kayo lang ang may increase. Yes. Hindi pwede. Dapat lahat yan may increase. Standardize. So, unang-una, under the terms of reference, mayroon talagang increase. Because nga, kailangan Pero ayusin gano'n na yung lang ba airport. dito sa atin? Magbibidding. Tagal na yan. Oo. Number Tapos one, may nanalo sa bidding. Pagkatapos pag hindi mo nagustuhan, yung... punta ka sa korte. Punta ka sa korte. Number two, kailangan medyo maayos lahat ang percentage of increases, etc., etc. At saka use of that particular space. Number one yon. Number two, you will have to understand na 80% ng revenues, whatever is in the Sanaia complex na yan, goes back to government and 80% eh. Eh di kailangan magpalugi government. Total, kayo pala makikinabang dyan eh. Eh magpalugi na lang kayo. Hindi ba pwede yun? Lahat na lang ng projects, lahat na lang ng magawa ng government, pagpapalugi ng Palugi na lang? government. 80% na ayaw pa ninyo yun, madadagdagan ng para magkaroon ng mas maayos. Eh yan nga eh. At least yung project na yan, ang laki na mapupuntang pera sa gobyerno. Wala nang ginastos ang gobyerno, malaki pa ang over the next income. 15 years, 80% napakalaki. babalik eh. Kumpara nyo po yung ibang airport. Ginastos na ng bilyon-bilyon ng gobyerno. Wala pang nababawi kahit kapiraso. Ibinigay sa private company at bahala na sila kumita ron. Ikumpara nyo yan, deal na yan. At ito, bidding. Yung mga ibang airport po, kinuha na lamang through unsolicited proposal. Ba't yun hindi nyo nirereklamo? Kasi walang kinalaman yung Macro Asia doon. Wala. Yun lang po sagot doon. They will argue nagpa-Swiss challenge dun. Wala lang Anong pa Walang Swiss? lumaban. Swiss challenge doon. Naniniwala ka sa Swiss challenge? Hindi, yun ang magiging dahilan. Hinahanap na nila kung sino yung Swiss na yon. Swiso. Para i-challenge nila. Bakit? Walang niya Swiss yan ah. Ano ba? Challenge na Nasaan challenge. ka? Sino Swiss challenge? Sino Swiss yan? Hindi naman SGS siguro yan. Iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa Iba yun. pa yun. Iba pa yun. Kumikita po yun Kumikita sa gaso. wala tayong kaalam-alam. Yan, yung marking, fuel marking. Okay. Ako, hindi ako magtataka kung yung Swiso na yun, yung SGS na yan, siya ang nagbibigay ng information at saka press release dyan sa Bureau of Oil Management, whatever it is. Yung, nagsasabi na, ito, increase, ngayon baba. Increase, ngayon baba. Sila yan. Kasi, ano ba? Sino ba daw talaga ang nasa likod niyang kaso na yan? yan. Sa ganang akin, obvious eh. Sino ba mga tatamaan ng mga increase? Ayun ang nirereklamo nila eh. Okay? Bukas makalawa po, malalaman din natin naman eh. Titingnan lang natin, sino ba yung abogado sa Supreme Court? Sino ba yung abogado? Tapos no, kanino ba usually Kakausapin ko, abogado yan? tatawagan ko yan mamaya, yung abogado na yan. Uy! Brad, ano ba? Brad. Laki ba? Laki ba ang kontrata natin dyan? Ito po ang LTFRB. Ang sinasabi ng LTFRB,
kailangan na raw talaga mag-adjust ng pamasahe. Pero ang gusto lang nila mangyari ay reasonable yung adjustment. Kasi ang hinihingi, 3 piso, pare. Laki nun. Ha? Laki nun. Paano mo nasabing malaki? 3 piso. Kakayanin ba yan? Yun ang number one layo ng issue. talon, oo. Yun ang number one issue po dyan. Eh, kung talagang tutuusin, kahit 100 piso, pwede magtaas ng pamasahe. Para kumita yung... ang problema po kung kakayanin nung publiko. Yun ang number one issue dyan. Kumbaga, pero hindi po yan ang issue, number one issue ng mga oil companies eh. Yun ang problema diyan. 3 piso daw po ang hinihingi ng jeepney group. Paano yung mga bus? Kasama na rito kaya? 3 major transport groups. Public utility jeepneys. Mga jeepney pala ang naghihingi ng 3 pesos. 1 peso provisional hike granted in October 2023. Gawin na raw permanent yung pisong provisional noon. Tapos magdagdag ng 2 piso na provisional. Provisional din. Alam mo yung provisional na yan, nagiging permanent. Pagkatapos Ano ba problema sa provisional? Nagiging ano yan eh. Overtime, Magiging 15 pesos na po ang minimum kung ganon, kung masusunod yun. So pinag-aaralan daw ng LTFRB yan. Pero sa totoo lang, talaga po nahihirapan yung mga yan dahil sa taas ng presyo ng langis. Oo. Okay. Paano kaya? Hindi naman pa naliliwanag ng Department of Energy. Basta ang Department of Energy, ano lang yan, hands off. Pagdating sa ganyan. Ha? Hintayin nila yung statement ng fuel marking group. Ano ibig mo sabihin ng fuel marking? Sila nagsasabi, ito muna ang gawin nyo. Taas, baba. Para mayroon kami marking. Alam nyo po kasi, ganito ang problema natin sa fuel. Pag inanalyze nyo, napakalaki ng tax. Bakit napakalaki ng tax? Kasi kailangan po ng gobyerno yung revenue. Isang malaking source ng revenue ng gobyerno, yung fuel, oil. Ngayon, bakit mataas ang tax rate? Kasi po napakalakas ng smuggling. Okay? Ang kanilang kumbaga estimate ay 30% ng ating fuel na ginagamit ay smuggled. Kung yung mga smuggling na yung matigil mo at makoleksyon mo, makolekt ng gobyerno yung yung taxes and duties and kasama na yung VAT. Hindi mo na kailangan magtaas ng napakataas na taxes on fuel kasi ang kumakarga po ng taxes na yon yung mga legitimate. Mga nagbabayad. Yung mga nagbabayad, yung mga smuggler, wala yun. they get away scot-free, sabi nga. Ano po? Nahihirapan ng taong bayan. Ang trick kasi dyan sa taxes, kapag mataas na mataas talaga oil, ibaba mo yung tax mo. Tataas kasi ang presyo para naman tumatakbo yung negosyo. At ang hanap buhay natin lahat tumatakbo. Kaya dapat yung tax na yan adjustable. Dahil nga alam natin, yung oil is sensitive sa mga nangyayari sa mundo. Geopolitics, war and everything. And therefore, you use the tax as your tool para maging adjustable. Yung presyohan. Hindi na magawa-gawa ng gobyerno dahil nga sa lakas ng smuggling. Bakit hindi nga isolve yung smuggling? Yan. At the same time, yung dati, merong formula, yung OPSF nga eh. Isa pa yun. Oil price Fund. Stabilization Fund. Oo. Para mabalanse mo yung pag-ano. Tinitignan ko yung pare, yung tinanggal yun. Sorry, oil price. tinanggal yun dahil you are, di ba, gusto natin market forces. Deregulation nga eh. Deregulation. Dahil sa deregulation. Itong bahala ang deregulation na merkado ito, dami na napahamak dito sa deregulation. Ang baba na po ng oil ngayon nasa $63 per barrel. Umabot yan ng $74. 63 na lamang ngayon.
Kagaya niyan, Pero ang taas pa rin ang ating fuel. kagaya niyan, nung pagbaba Dahil ng, nga sa tax. pagbaba ng 63, gaganon na yan Oo. sa presyo. Aha. Dapat mag-adjust yung local Mag-adjust ka mo. yung ano. Okay. Meron ng ano dito. Ano ba yon? Bean yun? Hindi, yun yung sa Ghostbusters. Oh, Ayun! Yun ang kailangan ng mga LGU. Hanapin niyo yung Ghost tumutunog Project. na Nandyan Ghost yung Project. Ghost Project. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Manal. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Alam nyo ba? Yan. Alam nyo ba? Yan. Gumalaw. Alam nyo ba? Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Yan. Good morning sa inyong lahat. Pare, huwag ka naman magpapataranta. Oo, wag. Baka nagpapanik ka na eh. Ha? Meron po lumabas. Ngayon, medyo ang Okta Research nung July 12 to 15 survey nila. Ang mahigit 11 milyon, 11.3 ang sabi ng Okta na pamilyang Pilipino ang tingin nila sa sarili nila mahirap. 11.3. Okay? Tumaas. Noong April yung huling ano nila, nasa 9.2 million. Nung Abril yan, oo. Noong April. Noong July, ayon sa survey, 43% po ang tingin nila sa kanila, sa sarili nila, ay mahirap. Yan ang survey ng Okta. Okay? At ang kanilang nakita rito, yung matinding increase in food poverty. Kaya mo kasi pag ikaw, kumakain ka na maayos, ako tingin ko sa sarili ko, napakaswerte ko nilalang eh. Di ba? Hindi, halimbawa kumain tayo sa restaurant, happy ako noon. Masarap yung kinain ko. Akala ko ba ayos na yung food poverty, paano na ayos, DWD? Oo, tsaka yung 20 pesos? 20 pesos. Ikaw naman. yung ba pag-asa natin? Tsaka yung, di ba merong soup kitchens? Yun. Kasi daw po, kaya ganyan ang pakiramdam ng ating mga kababayan ayon sa findings nitong Okta Research. Napakataas nung increase sa food poverty. Therefore, ang tingin nila sa sarili nila mahirap. More families are finding it difficult to afford food. Okay? At tapos yung mga ibang gastusin ngayon, bubunutan mo ng budget, ilalagay mo sa food. Kaya yung food ang key sa atin at hindi ko nga alam bakit wala doon yung concentration nitong yung paborito ni Parin Joel na si Dar Jr. Wala sa food. No. Food poor, although ang food poor po sa tingin nila drop from 21 to 18%. Yung tingin ko, maraming mahirap. Pero yung tingin mo, food poor kayo, bumaba. Okay. O di hindi dahil sa pagkain. Hindi nga eh. Yung food affordability. Okay. So yung big sabihin, bumunot ng pera sa ibang budget at dinlagay sa food. Pero dun sa EDUP forum, sabi ni Nino? Secretary Balisacan, maaaring government aid or ayuda may have helped
narrow down that perception. Hindi. Ang kay Balisakan, yung gap daw between the rich, the haves, and the have-nots That's good news. ay Sasabihin mo. lumiit. Yeah. Yun, tama. Oo. Kaya lumiit po yun, merong mga haves na naghirap. Oo. Hindi dahil sa umakyat yung mga have-nots. Okay? Yeah, sabi niya kasi lumiit daw yung gap between Between the sa mga haves. mahihirap at yung mga mas Mayayaman. mayamang households. Kaya At least, po- progreso yan. Kaya po diba? lumiit yung gap na yun dahil merong mga mayaman na humirap. Hindi ibig sabihin Na, yung may mahirap mahirap na yung yumaman. Hindi. Yumaman. Ano yan? That's the theory Ano of masasabi mo nun? equilibrium. Equilibrium. Kailan mag-workout. Importante yan. Kasi hindi pwede dapat magkaroon ng ganyan na programa. Ang matindi po yung self-rated poverty, mataas talaga sa Mindanao. Hindi. More than 60% yan pala. Consistent yan ever since. Over Sa Visayas, halos nandun din 59 to 60%. time, yung dalawa. Visayas and Maski na Mindanao. nung panahon pa ng ano. Families po in Luzon, 37% lamang ang self-rated poverty. At sa NCR, 23%. So magtataka ka eh. Kaya yung mga LGU sa akin, susi yan eh. Kung food security Ang pinag-uusapan. ang pinanggagalingan nito poverty. Sa Visayas pare, ang sasarap ng pagkain dyan. Sa Mindanao, pag pupunta tayo dyan, di ba, enjoy na enjoy tayo sa sarap ng pagkain. Bakit hindi nila yung mga LGUs dyan? Bakit dito sa Luzon, nakita na nila yung secret? No? Cagayan de Oro, Bicol, record-breaking ang harvest. Central Luzon, okay? Ang Ilocos nga, it's not gifted in terms of agriculture. Pero okay. Pero ang daming product, tabako, garlic, mais, ano to yung cornic. Cornix. Bakit nga? Bakit? Hindi ko samantalang blessed siya Mindanao with good weather and fertile soil. Bakit problema? Kasi merong ilang mga estratehiya nga sana na lalong mapalakas itong mga lalawigan na yan na beyond their control. Ano Gaya yun? ng infrastruktura at Buhusan ng tulong infrastructure. mula sa national government na sila mag-provide ng impetus. Pero ang laki naman ng banggitin. difference, 63% versus 23%. Ang laking difference. Ang self-rated poverty sa Mindanao, ang kuha ko dyan. Mindanao naman dati na kasi talagang Hindi, pero that's supposed to be a very fertile area. Ang sarap ng pagkain At dyan, saka- pare. Naku. At saka, ang lalawak ng mga taniman dyan. Yun na nga, baka ang isang dahilan dyan. Dahil yung kanilang agriculture ay geared towards plantations. Diba? Yung mga plantation, dole, bananas, Del mga Monte. ganon. Del Monte. Oo. Hindi, pero marami pa rin despite the Na plantation. individual, na Yes. independent. Meron din yan. Marami pa rin. Ngayon, baka tignan din natin kung ilan yung mga talagang yung mga farming on their own. Ibig sabihin, sila mismo are farmers themselves. Hindi lang nangungupahan o kung hindi man nangungupahan ay nagiging labor lang ng mga plantations o kaya ng mga farms. Baka ganun yan. Ganon din sa sa Bicol, ganon bro. Yung laborer nga sila, they work the land, pero hindi kanila yun. Kaya nga, yun ang dapat na dyan. Ito, meron Hindi pang... mo plantasyon yun. No? Oo nga. Hindi, meron pa level kasi yan, yung survey na yan, na makikita mo. Ano kailangan mo para tingin mo sa sarili mo, hindi na mahirap? Trabaho. Magkanong kita? Ang dapat mong... Ang dapat mong kinikita para sabihin mo hindi ka mahirap. 19% sinabi nila 20,000 a month, okay na kami. 19% lang yun. Pero yung 30%, halos 30%, ang sinabi po nila, kailangan nila 30,000 a month. Okay? Tapos meron pang
25, 30, yung ganyan. Depende sa lugar. Sa Mindanao and NCR, mas mataas, 30%, 30,000. NCR and Mindanao. Bakit kailangan, mataas ba cost of living sa Mindanao? Ang NCR, maintindihan ko eh. Nandito ka sa Manila, napakagastos eh. Kaya meron na nga trend ngayon, yung mga yapis, Lumalabas. umuwi dun sa lugar nila. Sa lugar nila. Kasi mataas ang sinasahod nila, pero abunado pa. Hirap na hirap sila. So pagbalik nila sa lugar nila, they earn maybe slightly less, pero mas mababa ang cost of living. Baka pati yung ano. Bakit yung Mindanao napakataas Hindi, ng... baka because of the size of Mindanao as an island, baka yung mga urbanized or urbanizing, yung mga developed areas, very limited, pas ang lalayo na ng mataas mga din ang cost of living. Ang cost of living because nga hindi nga nade-develop yung agricultural potentials ng mga areas na yan. And then the logistical requirements of moving goods, halimbawa from Cagayan de Oro going towards certain areas in Misamis Oriental, baka masyadong mahal. Aha. Na hindi Ganun naman na yung areas na yun, hindi rin naman nade-develop. Pwedeng ganun eh. Hindi, Ang lalayo ng mga ano, So may area. geographical ano yan, element eh. Yes. Meron, baka malalayo eh. So Like, for example, ano solusyon doon? Di ba infra? Infra nga, yung Hindi, sinabi. infra at saka, Transportation? infra at saka development of Ngayon si areas Boy na yan. Bibo na naman sisisihin mo niya sa transportation. Hindi ko siya dapat nga sa tingin ko lang kagaya niyan nagkaroon ng idea dati na magkaroon ng tren Ang Mindanao. sa Mindanao. Oh, crisscrossing Hindi Mindanao. Crossing hindi nagkakaroon Wala nangyari. ng ganyan. Kung hindi man nagkakaroon ng tren sa Mindanao, what are the possible transportation connectivity? Pero binuhusan na ng kalsada yan. Oh. For the past, since Pinoy, Hindi sa kalsada. binubuhusan na ng Ito yung kalsada. sinasabi nga nung kaibigan kong si Rene, Na. Pamintuan. Mula Logistics sa Cagayan na. de Oro, logistics Yan daw. nga, that's At what sabi I'm niya, trying ang to say. DA lalo na hindi trained, mga tao riyan, hindi nila Hindi nila alam yung Wala sa logistics. DNA nila yung logistics na kailangan yung... So what do we makuha do? mo yung Kailangan mag-train ng DA ng... No. That's what I'm Change trying. of That's what mindset I'm daw trying to talaga. say. Halimbawa, how many ports do we have in Mindanao in terms Dami. of... Kaya nga, tignan natin kung nasaan yun. Davao, Cagayan, Anong isang dinadala Jensan, Ang lalayo. Zamboanga, Ang malalayo. Ang lalayo Isa't ng mga isa. yan, ha? Oo. From each other. So And you then- need connectivity. And then going into the hinterlands, Oo. in the areas, okay, galing ka sa Jensan, papunta ka halimbawa sa isang area doon, within South Cotabato lang, ang laki niya. Yung kila Manny Piñol na area, yung... Sarangani. Oh, Sarangani. Ayan, Oh. Sarangani. Cotabato. Oh. Cotabato, ayan, yan. Ayan, napakalusog ng ano dyan, ng lupa Not dyan. for want of trying, gaya ngayon sila, Manny Piñol, si Rene Pamitun, they're bringing mga price bulls, yung mga Brahmin bulls, mga Aha. cattle, nagdadala sila ron Bagong eh. technology. Oo. Yes, but ang issue Is it doon, making a dent? ganito yan. Well, it's early Halimbawa, days. so meron din ba silang katayan doon? Halimbawa, for that purpose, cattle. O kaya nagba-backyard sila, racing para na distribute yung So kailangan ng trabaho. programa, you're saying? Yes, that's what I'm trying to say. So, sinong gagawa ng programa? LGU yun. LGU at the same time the national government dapat active sila diyan. Ayan. So, para ma-solve ito, yung poverty incidence level, kailangan po makialam na rin sa food production ang kailangan unahin natin. Food. Maliwanag Security. na maliwanag the Mindanao can be the food basket for the entire country. Ganyan din yan sa Samar Leyte area na yan, Mindoro, mga ganong klase. Eastern Visayas. All the islands, they can be on their own, big growth areas, on their own. Oo. Yan ang pwede Ba't inaasa ba lahat yan sa DA? Kung ako, ang LGU, tatanggapin ko na lang na useless yan DA. Oh. At gagawa na ako on my own. Sarili, yeah. Ganyan ang ginawa Parang ng sa bagong governor na Cebu. Si, what's her name? Baricuatro. Ha? Baricuatro. Baricuatro. Ganyan ginawa. Ganyan din yung iba. Mayroon Mindanao Development Authority, by the way. Useless din yun eh. Ayun na nga, yun ang ibig sabihin ko. Kailangan work outin na mabuti. yan. Although kaibigan ko yung mga nandyan, pero I don't think it's really making a dent. Ito pa, pare, aside from the geographical factors ng poverty incident, na level,
merong class. Yung mga nasa class E, at tingin nila, 20,000, sobra-sobra na a month. Yung mga nasa taas, upper class B, ang kailangan nila 30,000. 30,000. Di ba? In other words, yan pong self-rated poverty, meron din kinalaman yan sa lifestyle. Yes, of course. Definite yun. Kung ang lifestyle mo is simple lang, nandun ka sa Kaya mo yan. kanin, Oo. konting Gulay. gulay, konting isda, Yan. Okay ayos ka dyan. Pero kung ikaw ay hinihintay mo yung fish importation ni Secretary Kiko. Chula Laurel. Black cod. Ano Kung pa? nasanay ka. Nasanay ka. Sibas. Sibas. Ayan, talagang magpaproblema. Ay, ka. talagang mamamroblema tayo dyan. Kahit talagang kahit na gaano kita mo, tingin mo sa sarili mo, mahirap. Mahirap ka. Kung nasanay ka na every other day ay nag-steak. Ayan! Nahirap yun. Mahirap yan. May kinalaman din yung lifestyle. I will give you an example pare. Halimbawa, ang pinanggagalingan na marami natin na mga for canning purposes, mga isda, Mindanao. Meron bang canning factory sa Mindanao? Ayan Baka wala Dahil natala mo lahat sa canning dito, tas ibabalik mo. Magastos pa. Ayan, doble yan. Hindi, ang alam ko yung mga tuna mekaning sa Meron Jensen. ba? Hindi, gusto nga natin malaman yun Pwede. Di ba? Ang alam ko sa Zamboanga del Norte, kasi doon nang gagaling yung mga debote na sardinas, meron doon. May debote. Meron doon. Pero, nadidistribute ba sa Mindanao yan? O dadalhin muna dito, tapos babalik? Lalong gagastos. Yung Yun yung logistics na sinasabi mo. Logistics. Yun. Di ba? Ganun yun. Okay, dito nang gagaling totoo. Ang raw materials, etc. Pero, doon mo muna dadalhin somewhere, tapos saka mo Ang ibabalik. maganda sana, nandun na yung processing, Nandun na. packaging, Oo. at saka yung galaw mula doon. Yan ang pwedeng gagawin ng kaibigan natin, si Migs. Alam niyo po, itong survey na to, meron din tong pwede tayo makakuha na ideya regarding the level of confidence. Yung consumer confidence na sinasabi. At from there, yung mga negosyante kasi, magdidesisyon sila kung lalarga ba sila o hindi. O hindi. Kaya magandang ano rin to. It's one indicator. We're not saying it's the only indicator. Isa pong indicator yan na pwedeng gamitin. Okay? Ito, pare, kasi meron perception, lumalala ba ang buhay natin dito sa Pilipinas? Okay. Ang nagsasabi pong pinakamataas na sinasabi nila lumalala ay doon sa Mindanao. So ano yun? Bagsak ang confidence, consumer confidence sa Mindanao? Could be. No? Baka kaya mahirap din magnegosyo doon. Kaya mahirap din magkaroon ng kumpanya na will get into food production. 'Di ba? Parang cat and mouse. Ang pinakamababa kasi sa Luzon, 29%. Ang tingin nila lumalala. So mas konti. So mas marami, kumbaga, mas mataas ang confidence, consumer confidence sa Luzon. Na umaasenso naman yung mga tao. 29% lang ang nagsasabing bumabagsak So ibig sabihin niyan po, yung 71%, ang tingin nila umaasenso. Sa Mindanao, 60+% sinabi, lumalala. Lumalala ang poverty at hindi umaasenso ang tao. So may kinalaman dyan yung confidence. Hindi siya the hinterlands, hindi sa mga urban areas. Sa urban areas sa Mindanao, hindi. Hindi. Kasi Hindi. doon Yes. bullish galing ako doon. Bullish sila doon, tama. At saka ang daming doon, trabaho. Trabaho. Oo. Tsaka dahil Maraming mayayaman trabaho. doon. Mayaman. Dahil Nandun sa mayaman. rural areas yung problema dyan. Tsaka income that they can spend on others, on leisure at meron sila. Meron kain sa labas. Malakas din ng tourism. Malakas din ang tourism. Doon nga sa Pero bukid ito, nun. yung sa hinterlands, tama ka, si paring Bermudez, who is Sa hinterlands, president ng hinterlands. sabi niya, talaga ang dami pa rin mahirap at gumagrabe nga. Hindi nga dumadating doon ang progreso. Yun ang sinasabi natin. Yun na nga yun din yung connectivity. Malaking
And then malaki rin diyan ang percentage ng IP na napapabayaan. Indigenous. Doon sa mga lugar na yan. Malaki diyan. Meron daw nagdemanda against Health Secretary Teodoro Herbosa. Oo. Diyan sa Ombudsman. What is this all about? Mm. Pinaiimbestigahan daw tong si Secretary Herbosa for alleged irregularities Ano yun? Ano yun? Anong irregularity yun? sa mga procurement daw. Okay. 1.2 billion cash advance to the United Nations Children's Fund, Oh. Okay. which reportedly remains unliquidated. And an additional 500 million for the procurement of vaccines. Kasi ito UNICEF, ito po yung pinagkukuhanan natin ng ating mga vaccination projects. Okay. Nag-advance daw nag-release daw to si Secretary Herbosa. Hindi pa raw nililiquidate. Baka hindi pa po tapos yung vaccination program. At saka pag tinanggap yan ng UNICEF, ang magli-liquidate niyan, UNICEF. Hindi, ganun ba yun? Oo. Mayroon kayong halimbawa, Agreement. Oo. may agreement kayo. Sige, I will. Hindi, pero ang dami mong butasan yung UNICEF pa. Ang bubuta. Talaga bang naghahanap ka na lang ng Hindi Para ba? banatan mo na lang si anak ng weteng. Oh. Yung UNICEF pa. Oo. Hindi ba? Sa dami-dami ng pwede mong ibutas dyan. Hanapin dyan sa DOH. Oo. Yung programa with the UNICEF pa. Ay, nako. Bakit daw po si Herbosa ay hindi naman sinabi no sulat? Sulat lang to Nako. Ito ang tanong ko, parin Jonat. Yung sulat sa ombudsman, paano nakarating sa media? Ayon. Yan. Yun ang tanong ko dyan Oo. Yun ang obvious bilang reporter. Kapag may nagpadala sa aking anonymous dyan, mag-iisip ako, bakit na ako pinadadala? Ano to? Kung anonymous yung nagpadala. Ang matindi, kung may ops. Kung demolition job, smear campaign, innuendo, at yung ganyan. Lima muna, Black Ops. Black Ops. Kasama mo na. Pero ito, Nagtataka ako anonymous Letter lang. Letter. Sa Dumating ombudsman, pero nakuha ng media. Mabigat Di yun. ba malupit yun? Malupit yun. Malupit yun. Pero sinasabi nila, hindi daw sinabi no sulat kung bakit tinatarget si Herbosa. So, ibig mo sabihin, talaga tinatarget si Herbosa. Hindi lang sinabi no sulat. Kung anong dahilan. Kasi, ang sagot yan, Kasi UNICEF, pare. Hindi. Sa akin, UNICEF, meron pa bang... Hindi. Kung ako si Secretary Herbosa, ang gagawin ko, binigay ko nga sa UNICEF Hindi nga. Kung ako Parma, bakit mo sa UNICEF binigay? Sa akin mo dapat binigay. Hindi mo sa akin binili. Ikaw, tatanga-tanga ka. napakahina mo. Ba't mo binibigay sa UNICEF? Dapat ako, meron din naman akong ganyan Oo, di ba? Kikita ka pa. Ba't di mo ginawa yun? Anak ng wet. Dumating sa media. Nakapunta sa... Sabi daw nung letter, Secretary Herbosa allowed the statutory deadline to lapse without rendering any settlement of accounts. Ayun. Na-delay. Na-delay yung report. Kaya kailangan ma-ombudsman ka. Ayun. We at the Health Department Sinong we? exist. The groups, yung nagsulat, exist to serve the Filipino people. Yan. May pasakali ka pa. We submit this complaint anonymously. Yan. Out of concern, but with firm sense of duty. Ayan. Hayop pa. Yan ang mga Parang nangangamoy big pharma yung high-minded operation. Nangangamoy big pharma. Amoy big pharma yung mga Meron na kayo sentence, dati. Huwag niyong gawing anonymous. Meron na kayo. Papo na kayo dati.
Ay, hindi. Iba yung papo. Pare. Pagtanggol ng dingbak siya yun eh. Exclusive. Tudeng-bak siya. Tudeng-bak siya. yan, oo. Pag ginamit mo rito, magkakaroon ng kulay eh. Oo, wag. Ang target si Kailangan anonymous para hindi ka health halata. chip. Anonymous letter. Letter lang. So the ombudsman, nakarating ng headline. Grabe. Tindi. Parin Joel, kaya mo yan? Oo. Nung Ikaw, editor ka, pare. Eh, sinabi, Kaya mo sigurahin niya ganyan, anonymous, ha? Ano? Ang hirap naman yung ano. Justify yourself. Ikaw, editor. Para yung nagsubmit niyan, ano kagad eh, yung bang... Yung reporter? Hindi, yung hindi ko Malay mo, natin- Descon Tumira. Oo. Kasi dati nung araw, yan yung may ilalagay sa mesa o ano. Kuryente pala. Kuryente. Kuryente. Nilagay sa basura. Ano ba? Uy! Tatago na. Kala mo, Kala niya, totoo. Kala mo. Pero ito, mukhang, ano eh. Diretso eh. Diretso eh. Parang nagkaroon ng headline to. Di ba? Ayan. Ang bigat magpa-headline, brad. Ha? Bigat. Sa totoo lang. Bigat siya, top story. Top story yan eh. Puta. From a letter na, ang ano, yung, anonymous. Anonymous ano, letter. eh, At ang Sent to the ombudsman. sent to the Which was also sent to the newspaper. At ang binabanatan mo, si Herbosa, dahil nagbigay ng pera sa UNICEF UNICEF. for a vaccination program. Oo. At hindi siya nag-liquidate. Patay ka. Patay ka na. Patay kang bata ka. Ba't mo Nag-deadline ginagawa yan? Nag-deadline, hindi ka nag-liquidate. Oo. Ang laking kasalanan yan, Oo. Secretary. Sabotage. Sabotage yan. Sabotage. Oh. Yari ka. Yari. Ano yan? Baka may 6 na dyan na sinasabi ni Parin Joel. Ano yun? Black. Yun nga, Demolition. Ano yan? Eto, meron akong good news. Smearing. Meron daw pong farm school dyan sa Baguio. Farm school. Tinalo niya mga eskwela from Australia, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, and Sri Lanka. Siya po ang nanalo ng award ng Healthiest School Award. Sabi po yan ni Education Secretary Sani Angara. Yang Happy Hollow National High School. Nanalo po for its organic farming initiative. Okay? And other food security projects. Biro mo, Saan yan? sa Baguio, school-based, meron silang food security project at organic farming pa. Yan! Yan. Ang gayahin nyo. Sek. Pambira ka naman. Bakit? Do not keep these things to yourself because that was a project, joint venture with the DA. DA, wala kinalaman yung DA, pare. School-based lang, wala. Oo nga. Walang DA. That school was given certain seats eh. Ganon? Nag-request eh. Yan pong panalo raw na yan, merong premyo yan na mahigit 800,000 pesos. Dagdagan nyo na! International award dyan. Dagdagan. Nanalo ang isang maliit farm school, Farm school. sa Baguio. Bakit hindi nyo pwedeng gayahin yan? There are 117 state universities and colleges, number 1. Hindi ginagawa yan. Ang dami ng lupa. Daming lupa niyan. May land grants yung mga yan. May land grants, ha? Land grants. Baka naman, baka mas IT ang orientation. Baka IT. Baka may IT. Mga ano Advanced. daw to? Grade 12 learners. Grade 12 lang? Senior high? Senior high. Nag-training sila ng organic agriculture, organic method, recycled materials. Wow, bilib na bilib ako. 168 students. Pagkatapos, bukod doon sa training nila, ang next project ay i-train naman yung mga lower grades. Anak ka ng galing na nito, pare. Sino Gusto kayo? ko puntahan to Saan yan? Anong... Baguio, yun na nga farm school. Happy Hollow National High School. matagal nang magagaling yung mga yan. National High School yan. Happy Halo, ha? Oo, ang husay nyo. Saludo kami sa inyo. Ang Karambola, saludo sa inyo.
9:32 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ. News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. 2026 National Expenditure Program isusumite na ng DBM sa Kamara ngayong araw. Detalye mula ka Patrol 30, Jelly Mendez. Formal nang isusumite ngayong araw ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2026 National Expenditure Program. Ang ceremonial turnover ay pangungunahan ni DBM Secretary Amena Pangandaman at tatanggapin naman ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang iba pang mga lider ng Kamara. Ang 2026 proposed national budget ay nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos o katumbas ng 22% ng gross domestic product. Mas mataas ito ng 7.4% kumpara sa nakaraang 2026 budget na nagkakahalaga lang ng 6.326 trillion pesos. Matatanda ang inaprobahan ni Speaker Romualdez ang open BICAM deliberations upang matiyak ang transparency at maiwasan ang alegasyon ng insertions sa pambansang pondo. Bukod pa dito ay patutupad rin ang live stream sa budget hearing ng iba't ibang government agencies at hinihikayat ang publiko na makilahok at magbantay upang malaman kung saan napupunta o ginagastos ang pondo ng bayan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pamahalaan na nawagan ng suporta sa publiko sa pagsasalba ng mga katutubong wika sa bansa. Narito po ang report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Hinimok ng Komisyon sa Wikang Filipino yung KWF ang mga lokal na pamahalaan at gayon din ng pribadong sektor na suportahan ang pagbabatupad ng kanilang programang Bahay Wika na layong iligtas sa mga nanganganib na katutubong wika sa bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni KWF President Attorney Marites Barrios Taran na nangipagtulungan na sila sa mga LGUs upang magtayo ng mga bahay wika o yung language learning centers. Anya dito tinuturuan ng mga bata ng kanilang sariling wika sa pamamagitan ng tulong ng mga magulang at nakatatanda sa komunidad. Ipinaliwanag ni Barrios Taran na sa mga bahay wika, ang mga bata raw mula edad 2 hanggang 7 taong gulang ay sinasanay na makapag-usap o makipag-usap gamit ang kanilang katutubong wika sa bahay at sa paglaro upang mapanatili raw yung paggamit nito at madagdagan ang mga kabataang marunong magsalita nito. Dagdag pa ng opisyal sa ilalim ng programa, ang mga guro at nakatatanda ang direktang na ipag-usap sa mga kabataan gamit ang wika ng kanilang komunidad. Ginagamit daw ito sa mga tula, kwento at pang-araw-araw na talastasan upang mapayabong pa at may dokumento ang wikang ito. Binigyan din ng opisyal na nangangailangan ng programa ng sapat na pondo upang magpatuloy. Dahil maliit lamang anya ang ahensya, umaasa sila ng tulong ng mga individual, korporasyon at grupong may malasakit sa wika at kultura ng ating bansa. Samantala, nagpasalamat naman si Barrios Taran sa ilang mga mambabatas na nagpapakita ng suporta sa kanilang layunin at tiniyak na patuloy silang gagawa ng paraan upang hindi maging pabigat sa pamahalaan habang sinusulong ang pagsasalba sa mga katutubong wika. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Higit 7 milyong piso na halaga ng illegal na droga nasa bat, 15 drug personalities arestado ng PDEG. Report mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Nagkasa ng 11 operasyon ang PNP Drug Enforcement Group o PDEG mula Agosto 4 hanggang Agosto 10 ng taong kasalukuyan na nagresulta sa pagkakaapsabat ng nasa 7,040,000 na halaga ng illegal na droga na nagresulta sa pagkakaaresto rin ng 15 drug personalities kabilang sa mga ilunsad na operasyon ang 7 buy-bust operations, isang pagsilbi ng search warrant at 3 pag-aresto sa mga wanted na personalidad. Nasamsam sa mga operasyong ito ang 1,000 gramo ng suspected shabu at 2,000 gramo ng mga pinatuyong dahon ng marijuana. Kasama naman sa mga naaresto ang 8 high-value individuals, isang street-level individual, isang child in conflict with the law
at 3 individual na may mga kinakaharap na arrest warrant. Bunso nito, pinuri ni PIDEG Acting Director Police Brigadier General Edwin Quilates ang dedikasyon at teamwork na ipinakita ng mga unit na nagresulta sa matagumpay na operasyon. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Darrell Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Po tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. O, sinasabi ko sa inyo eh. Ano? Pag sinabi kong forthwith, ibig sabihin forthwith. Forthwith. Agad-agad. So may con-con na. Nagkakagulo dahil dyan sa mga forthwith. ano na yan eh. Bakit naman kasi yung constitution natin gagamit ng salitang forthwith? Ano ba dapat? At saka bakit naman napaka-loud? Forthwith. Kailan mo narinig huling nagsabi niya? Wala ako narinig. Alam ko lang ang ibig sabihin niyan. But I don't hear this word very often. Never in my life. Alam ko lang ang ibig sabihin. Forthwith. Ang ibig sabihin ng forthwith ay ngayon na. Wala nang patubali. Really? Oo. Hindi ko alam yun. Kasi kaya nga sinasabi I never heard it used. Not once in my life. Ang daming ganyan na mga provisions sa Constitution. Constitution. Sa akin ng tatay ko, Conrado, kayo mo na yan. You do this forthwith. Ganon? Ano forthwith? Bato ka abutan mo pag hindi mo ginawa. Yan ang Hindi mo gumagamit yung forthwith. Yan ang sinasabi ko. Sa dami ng mga ganyan na mga provisions sa Constitution, ayan, kailangan ayusin na natin. Pati si Joel Villanueva, Senator, sinabi niya, gusto namin talaga, ang daming mga provision dyan sa Constitution, especially the economic provisions. Tatanggalin na raw si si Senator Robin Padilla as head of Constitutional Amendments. Ang ilalagay ata ay sino ba ilalagay? Alan. Hindi. Kiko Pangilinan. Sorry. Ayan. Ay, wala na. Bakit naman? Puro noted dyan. Wag mo naman puro Maraming noted. puro noted dyan. Alam mo nyo, kagaya niyan, doon pa lang sa issue ng territory. Hindi nga natin nilalagay doon yung mga, may problema tayo tungkol sa pag-ano sa Sabah. Parang nakalimutan natin yun. Wala na yun. Pangalawa, itong West Philippine Sea issue na ito. Okay. Na workout. Kaya nga maganda kung con-con. Elected yun. I-elect po natin sila. Ngayon, wag na tayong manghinayang doon sa gagastusin natin sa con-con dahil yung pera na yun hindi naman lalabas ng Pilipinas. Oo. Yun nandito rin at iikot yung pera na yun. Kesa naman doon sa mga nawawala sa flood control project, inililipad pa sa Netherlands. Tapos itong convention delegates ay elected, walay sa Kongreso at Senado. The Congress will do its own work. Because it's the habang gumagana yung con-con, gumagana rin yung Kongreso. So nothing stops. Nothing stops. Meron sila specific. Mag-ingayan sila dyan sa Kongreso at Senado. It doesn't affect the work. Kasi ang patitignan mo yung Constitution ano bang gagawin natin sa Constitution na ito para naman maging instrumento ito para sa gumanda ang ating buhay. Kasi sa ngayon, daming gulo. Kasi yung number one, yung political system natin. Yan. The Constitution is designed for a unicameral system. Ginawa natin presidential with Senate pero multi-party. Ayan. Kasi yung multi-party, pang-parliamentary yan na unicameral. Ang gulo. Naggulo natin. Kasi ang kwento dyan, last minute dyan, talagang yung Constitutional Convention nun, they were going towards a unicameral parliamentary system. Okay? Biglang last minute, nag-order si Cory. May tumawag. I-retain ang presidential. And, Kasi mawawalan daw siya ng power. Sabi nung kamag-anak, mga kamag-anak. And then BICAM. Nag-BICAM. Pero magkahiwalay. Pero ang maraming provision is for you unicameral.
Yun ang nangyari dyan. Patay tayo na parliamentary. Ang parliamentary kasi magandang multi-party. Tapos you'll just build a coalition. Yes, among yourselves. Yan ang nag-iuso ngayon, coalition. Pag nag-coalition ka in a presidential system, nandyan na po yung katakot-takot na pabor, trade, ganito, trading, trade-off, and etc. everything. Yan. Tapos ang daming provision sa Constitution as may be provided by law. Wala. Patay. Like the dynasty. Ayan. Never na magkakaroon ng ano yan. Wala na. Wala na yan. Yung economic provisions, tanggalin na natin dyan. Gawin mong legislation. So, matutuloy ba yan? Dapat. Tsatsaraw ang gusto nila eh. Hindi. Yung tsatsya kasi, mag-aaway lang eh. Ang dami na nating ilang attempts na yan. Ilang attempts. Every administration mayroong gusto mag-tsatsya. Pagdating dun sa definition ng ng 3/4 of Congress, yun. Sabi kasi nila, let's give the Constitution a chance. We have already given it a chance. We have given it so many decades na to. 1987 eh. May chance na ba yun? Ilan ba 1987 to now? Ilan na yun? Magpi-50 years na yan. 40. Magpi-50 years na. Anong 50 years? Yan. 1987 eh. 2025. 2025 plus 13. 38 years. Ganun din yung 33 Constitution. 1970, 69 ba yung CONCON? 71. 71. Anong garantiya ng mga, of course mahirap yun, na yung mga convention delegates are immune to influence peddling, lobbying? Hindi, pare. Meron dyan masisingitan, I'm sure. Pero tatalunin siya ng majority. Mayroon yan, palaging mayroong ganon. It's a political lagi naman mayroong ulol eh. In every basket, there's a rotten apple eh. Pero maraming... Ano yan? At saka ito, makikita sila, talagang live stream yan. Nagdidiskusyon kayo dyan, ha? At saka laman ng balita lagi yan. Hindi yung mga... yung land use. Yan. Ilagay na doon. Land Use Act, yung tungkol sa mining, obligahin ng Kongreso na sabihin, may land use yan. Yung mga 60-40 arrange. 60-40. Di ba yung mga ganon? Ano 60-40? Yung mga nationalized, mga ganong klase. Sa halip na kung ano-ano mangyayari dyan. I-define na natin mismo. Pag sinabi mo na ganito yan, ito dapat yun. Hindi na yung dami mo pang gagawin. Paano? Kailangan nga matuloy na yan. Matuloy na to. Election. Ang kailangan election. Tapos po, ang mga LGU employees daw ngayon, hindi na kayo pwede mag-online gambling. Nag-issue ang DILG ng prohibition in any form of online gambling basta LGU personnel, official. Paano mo i-monitor yun? Ano yan? Yung National ID System, yung gusto ni... Parin Joel. Ni RC. Parin Joel. Gagamitin natin yung National ID System ni RC. Ni DepDep. Paano ma-monitor kaya ito ni Secretary John Vic? Basta ito. Ito gobyerno. Hindi. Basta ang mangyayari dyan, one way or the other, magkakaroon ng... This is just a way of saying, kayo mag-discipline na kayo. Self-discipline muna kayo. Pero pag nakita namin kayo, somehow, kaya nung pagtingin namin dun sa Hindi, kung magsumbong yung asawa mo. Yan. Yan. Sobra na po, sir, Adik na to hindi na ho kami sinusiputan sa... Hindi, imbes na kumain kami ng tama, sinusugal pa Yan. Yan, mga ganon. Mga ganon, pwede umangal. Pwede umangal. Kasi dati hindi siya makakaangal dahil okay naman, hindi naman bawal. Kasama daw po rito PNP. Lahat yun. BJMP, BFP, lahat ng local government units. Nalulung na ho ito sa online gambling, iniwanan kami swahe. Ayan. Yan, mga ganon. Hindi, ayusin nyo sa barangay. Pati yung barangay, nagkakagulo. Kasama dyan, under DILG, National Youth Commission, Philippine Commission on Women, National Commission on Muslim Filipinos, Lahat. Philippine Public Safety College,
and the National Police Commission. Kasama po lahat Kasi yan. yan ang mga under DILG. So yung mga asawa nyo na addict, Yan. mga empleyado Yan. niyan, ayan. Yan, mga ganun. O Isumbong mo kay nagalit Isumbong si mo Ted- kay John Vic. Yan. Nagalit si Ted Herbosa. Meron siya pinost. Oo, nabasa ko Yung yun, kaibigan natin si Ramon Tulfo. Oo. Meron daw nabangga na In nabundol. 2018 pa to, no? Sabi Oh, niya. nabundol. Oo, nabundol. Tapos dinala sa PGH. Wala raw binayad. Sabi ni Ted Herbosa, laki-laki ng kita mo eh. Hindi ka mo man lang Oo. pasasagot mo pa sa state. Bakit niya kaya na nilabas yun? Nakita mo ba Hindi, yun? kasi nagkaroon may issue ngayon si Mon sa Tulfo sa ano, 'di ba? Yung bang meron siyang inakusang yung profession as a whole. Mga doktor. Mga doktor ay malakas makasingil ang kanilang doctor's fees. Ganun. So Sa private? Sa private, oo. Sa PGH hindi. Hindi. Well, yung mga doktor, meron naman, hindi naman lahat. Oo. Meron lang iilan. At ako may experience din ako ganyan. Pero maraming doktor na kapag nalaman nila yung katayuan mo, hindi ka sisingilin. Hindi pagpipilitan. Oo, mahirap naman sabihin lahat ng doktor ganun. Meron talaga swapang. Sa lahat naman siguro ng profesyon. Meron ganyan. Diba? Although sinasabi ng covered ba ng PhilHealth yan? Yung professional fee ng doktor. No, yes. Meron kasing doktor, halimbawa, yung aking biyanan na babae, hindi naman, ang sakit niya is COVID eh. Pucha, 200,000 nata yung siningil noong cardio. Hindi naman yun nasakit noon. Ano yan? Sumilip-silip lang sa pinto. may Meron mga talagang ganun. May Si mga Raulo. ganun. May mga ganun. So in a way, the other thing kaya lumaki rin yung issue niyan, maituloy ko lang, si Paring Mon refused to apologize for his assertions. Kasi sabi nga niya, is that may mga kaibigan din ako doktor, pero gaya yung sinabi mo ngayon, hindi nyo makakaila na may mga ganyan in the profession. What can you do about that? It's individuals look out eh. Meron bang rules against Hindi, that? kasi ang nangyari, the doctors, Doctor Medical Association of the Philippines, may association came up with an open letter at denouncing him and all that. So, siyempre, Simon, nag-stiffen yung kanyang yung galit niya. Ba't kung mag-apologize, totoo naman. Yung nagbabalikan. Ngayon, ito, pumasok yung letter ni Ted Herbosa. Ano sinabi ni Ted? Sometime in 2018, nagkaroon ng kaso pala. Sinabi niya yun, meron daw ni-report sa kanya, yung presidente ng PGH, na nagkaroon ng aksidente ito si Paring Mon. Oo. At ang sabi niya, hindi raw nagbayad. Siyempre, walang bayad ng PGH eh. Di ba? Kailangan ba magbayad sa PGH? So he was just stating a fact. Pagkatapos, Umikot na. ang matindi kasi, merong hashtag eh. Isumbong mo si Tulfo kay Raymart. Kay Raymart. Ayan, Sobra naman yun. Naging, iba na naging yun. meme na yun. Pang-asar na yun. Pangasar na yun. Pero Kasi, ganun talaga style ni Mo nang aasar. Oo. Ewan ko kung bakit kailangan patulan yun ni Secretary Herbosa. Hindi ko alam Wala akong... Baka in behalf of PGH lang siguro. Baka also, yes, yung mga doctors na tinatamaan. Kasi kumbaga, ward niya yun. As a health secretary. But meron pang, yan daw gambling addiction. Gusto ko lang i-follow up yung report ni John Vic, secretary. Ay matindi ang mental disorder risk. Yes. Sabi ng Department of Health. Pwede. Dadaling kayo lahat yan sa National Mental Hospital. Ayan. Yan po ang isa sa mga resulta niya, ang gambling addiction. Totoo yan. May kaibigan kami, namatay tuloy At ang suspicion namin, kasi nalulong sa sugal. Depression, lahat, everything. Lahat na. Na yung mga ari-arian. Na ipagbili na. Lahat. Tapos namatay, ang bata-bata namatay. In his sleep. Pwede mangyari yun. Hindi ba? Sa dami ng problema kinakarga mo. Kinakarga mo. Yan.
Meron din naman. So, may mental disorder pong element yan. Meron din naman. Yung pagsusugal. Yung pagsusugal. Ang pagsusugal po ay diversion. Hindi dapat Para malibang. Para Better yet, marami pang ibang pwedeng pagkalibangan Wag na bukod dyan, sa sugal. Kasi yung mga magkakasama yan eh. Oo. Yung masyado kang umiinom. So itong yung issue po ng online gaming sa ganang akin, parang may parallelism sa mga bisyo kamukha ng Yossi. Yes. You can pass all the laws and everything, It will be hindi there. mo mapipigil. Yan. Ganyan din po yung sugal. Hindi mo mapipigil. Panginginom. So therefore, magkaroon ng ibang measures. Yes. Halimbawa, ang ginawa po sa pagsisigarilyo ay yung campaign to information campaign para malaman ng taong bayan Ito ano mangyari mga sa'yo. masasamang mangyayari Ito dyan. mangyayari sa'yo. Ganyan din ang kailangang approach. Yes. Halimbawa, yung bawal magyosi sa akusasan. Yan. Ay ganyan din ang online. Ganun din. Wag kung sino ang gusto, di. Kayo, yosi kayo. Pero dito lang kayo magyosi. Para rin yan sa panginginom, yung masyado kang sa alak. Ha? Anong alak? Mayayari ka na to. Pinatatamaan mo ata si Parin Joel eh. Hindi naman ako. Pero by the way, ito nga nabanggit mo yung pagsisigarilyo. Nabanggit na pag-usapan din pala sa EDJAP yan, sa Economic Journalists Association of the Philippines. Kasi yung merong sa Japan tobacco industry, Japan Tobacco JTI ang pangalan ng kumpanya. International Philippines. Sinabi nila, sana magkaroon ng reform sa ating tax system dito sa, for example, ganyan, sa sigarilyo. Kasi there is a massive loss of government revenue dahil sa nag-i-smuggling. Tapos hindi naman nagbabago yung overall total consumption sa Pilipinas. So, yun ang ano nila. So, bumababa ang revenue. Ibig sabihin, yung sinisigarilyo ng mga tao, galing sa smuggle. Smuggle. Kasi nga merong... Ang dami nga pala niyan sa probinsya. Alam mo, anything may equilibrium. Kapag yung tax hindi lagpas doon sa equilibrium, may mga masamang mangyayari doon. Yun ang hindi nakikita ng... so baka pag ginawa mo sa online gambling yun. Underground yun. Underground sila. Meanwhile, yung regulation naman, yung guys sinabi nung kaibigan natin na sa national ID mo ilagay, maganda sanang ideya yan kung umuubra yung national ID. Di ba? Yung parang tanggal ang minors, tanggal ang... ito na yun. May ID ka. Kasi you have to... Certain economic, bago ka mag-online, mag-ano ka. Meron ako maliit na item galing kay Boy Bibo. Gusto ko lang sa ano. Okay. Nawawala yan. Ha? Hindi siya talaga. Maganda to. Maganda to. Maniwala ka sa akin. Parin Jonathan, ito kami. Surprise inspection. Yan. Kaya nyo yan. Sana. Si Boy Bibo po nag-surprise inspection. Sa e-service road. Diyan mga footbridge. Sa MRT3. Nakita mo na? Ayaw niyan lumayo dun sa may sa EDSA at sa footbridge. Footbridge. Ano daw nakita? Yan daw may mga vendors diyan sa footbridge. At nagbabayad daw yan ng 90,000 pesos rental fees. Oy. Yan ang kaya nag-surprise, kaya yan daw result ng surprise inspection. Kanino nagbabayad? Yung mga mall owner daw. Ba? Mall owners, ha? Oo, pero nandun sa footbridge. Ginawa nilang, kanila rin yun. Kanila na rin yun. Owner, madali mong mahahabol yan. Sila yung ang akin pag sa LGU dun sa may kaya daw ang gagawin niya, overpass. Hihingi siya ng heavily armed personnel sa Coast Guard. Para lusubin yung mga vendors sa MRT3. Good luck. Kaya niyo yun? Hindi mo pwedeng kausapin ang mall owner ng mall LGU. Owner LGU. Pero kailangan ng surprise inspection. Sana mag-surprise inspection ka, Secretary. Sa may oras sa connectivity. Connectivity road. Tricycle, tsaka yung e-service road, tsaka yun ang jeep dun. Tsaka, ano tawag niya? Management? Get me straight on the ground first. Ang executive time po very valuable. Yes, very valuable yan. Hindi mo pwedeng gamitin lang yan ng ganyan.
Labas ka ng Executive labas. time, eh. Executive time. Okay? Ang inspection nyo dapat, eto Mr. talaga, Secretary, paring Conrad, dyan sa Shaw Boulevard Corner, EDSA, 11 o'clock ng gabi. Yan. Ayan, EDSA. Nandiyan pa, ang mga tao. Gabi na noon. Punong-puno. Punong-puno. Baka masak yan. Oh, eto hindi kailangan to. Ito. Ito hindi kailangan ng Ganda naman ang blazer ang na surprise yan, visit. Blazer na plaid na gray. Ash gray. Tapos itim yung loob. Ayun. Wow. Hindi surprising, hindi nagso-surprise ito. Walang surprise visit Wala. yan. Wala. Oo, lahat yan diretso. Diretso. Makisig na ka kahit pa paano balik tayo. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako po si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Pero ngayon, nandito na. Ito na. Ash gray plaid with black. Black. Ayun, nagmo-model po sa harap namin. Yes. Ang ating best dressed na award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda Pilipinas.